Sa video na to guys, pag-usapan natin guys yung pagpili ng negosyo. So alam naman natin na sa pagnenegosyo marami tayong pagpapilian. Ano ba talaga ang gusto nating negosyo? Pero bago natin ano yan guys, dapat isaalang-alang muna natin ng mga ilang bagay na pwedeng makaapekto sa ating negosyo o di kaya pwedeng makatulong sa pagnenegosyo. Ang isa niyan guys, yung hilig natin, gusto natin, at saka yung alam natin. Tapos yung location at saka yung puhunan. So, isa-isahin natin yun guys. Yung hilig, gusto, alam, location, at saka puhunan. Sa pagnenegosyo guys, dapat mayroon kang hilig. Halimbawa, sa isang gawain, hilig mo talaga, hindi ka magsasawa kasi hilig mo. Halimbawa, mahilig ka magtatanim. So, ang mga taong mahilig magtanim, makakitala na sila ng buto ng isang prutas. Ang mindset talaga nila, itanim. Para pag mapalaki nila, mamunga, may pakinabang sila. So, yun yung mga taong mahilig sa pagtatanim. Ang ano pa niyan guys, ang isang aspekto pa niyan yung gusto. Dapat ang hilig at saka gusto magkasabay yan. Hindi po pwedeng magkasalungat sila kasi pag magkasalungat sila, pwedeng babagsak ang negosyo mo. Halimbawa, ang hilig mo pagtatanim pero ang gusto mo tindahan. So mag-operate ka na ngayon, may tindahan ka na. Sari-sari restaurant ang negosyo mo. Dahil mahilig ka sa pagtatanim, kung minsan mag-isip ka na, pumunta muna ako doon sa sakahan ko. Magtatanim muna ako ng ganito, kamuti o kaya kung ano-ano. So, ang gagawin mo ngayon, isira mo muna yung tindahan kasi pupunta ka doon sa sakahan mo. So, ang tindahan mo ngayon hindi kikita dahil nandoon ka sa sakahan mo. So, dapat ang hilig at saka gusto magkasama yan. Ngayon yung alam mo. So dapat yung tatlo guys, magkasama yung tatlo, yung hilig, gusto at saka yung alam. May alam ka. Isang halimbawa niyan guys, yung ang hilig mo pagtatanim. Tapos ang gusto mo ngayon na gawing negosyo, magpa-farm, vegetable farm. Tapos yung alam mo, may alam ka. So kapag ang negosyo mo pagpa-farm, yung vegetable farm, maraming isaalang-alang yan guys. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas na may panahon na tag-araw, may panahon na tag-ulan. So may mga gulay tayo na itatanim na gustong-gusto sa tag-araw, pero pagdating sa tag-ulan, hindi na siya gaganda. Kasi maliban na may ulan, may hangin pa. So halimbawa na lang yan yung kamatis. Kapag magtanim ka ng kamatis, gusto niyan sa tag-araw. Kasi pagdating sa tag-ulan, halimbawa namumunga na siya, kung minsan papasukin siya ngayon ng mga punggos at saka insekto. Tapos pag hinahangin pa, sensitive siya sa hangin. Kaya ang gusto sa kamatis ngayon, sa tag-araw. Ang problema niyan, kung yan ang produktong itanim mo, pagdating sa mag-harvest ka na, kung minsan mura dahil marami ang nagtatanim sa ganun na produkto, sa ganun na panahon. So kailangan aralin mo ngayon. So ang diskarte sa iba para mahuli nila yung presyo ngayon, inaalam nila yon. Ano bang mga buwan ang mahal nitong kamatis? So karamihan yan ng mga buwan, doon yan magmahal ang kamatis sa panahon ng tag-ulan kasi wala ganong nagtatanim ng kamatis. So ang iba niyan, namumuhunan talaga. Nagawa sila ng yung garden nila, ginagawa nila ng uso ngayon yung
garden na may bubong, na yung bumibili sila ng parang plastic na kapag may araw pumapasok doon sa ilalim yung araw, tapos kung umulan hindi siya mabasa sa ulan. So ganun ang mga diskarte. Karamihan makikita natin guys kung manonood kayo ng YouTube sa mga garden ng mga Chinese. Maraming halimbawa kamatis, linagyan nila ng bubong, o di kaya yung yung leaf pepper, yung atsal kung tawagin sa Bisaya. O pag harvest nila guys, mahuli nila yung presyong mahal. So ganun, doon pumapasok ngayon yung may alam ka. Maliban doon sa sa pabago-bago ng panahon, alin ang gulay na sa ganitong buwan maganda itanim, pero pag harvest mo mura dahil marami ang nagtatanim. Kasi dito naman sa Pilipinas, lagi naman natin tandaan na kapag ang supply mataas tapos ang demand mababa, mura ang mga bilihin. Pero kung ang supply mababa pero ang demand mataas, mahal ang bilihin. So ganun ang lagi nating isipin, na kapag ang kamatis sa panahon ng tag-araw, sagana sila sa sa ani dahil marami ang nagtatanim, mura ang kamatis. Pero pagdating sa tag-ulan, dahil wala nang gaanong magtatanim ng kamatis, mahal ang kamatis. So ang mga negosyante doon sila nagtatanim sa panahon ng tag-ulan, kaso magasto nga lang. Tapos yung guys, yung location. Halimbawa magninegosyo ka, nakaisip ka na ngayon ng negosyo, yung area naman na pagtatayuan mo ngayon ng negosyo. So karamihan sa magninegosyo, alamin nila yung location, kung ang isang produkto mabili ba nung lugar na yon. Halimbawa magbenta ka ng magbenta ka ng mga gulay, maglako ka ng mga gulay, marami namang sa pinaglakuan mo, marami namang nagtatanim ng gulay, so walang bumibili kasi mayroon sila. Ganon yun. Tapos kung mag-isip ka naman ngayon, pupunta ka doon sa lugar na walang nagtatanim ng gulay, mabinta yun. Dapat ganun ang mindset mo, na isaalang-alang mo ngayon yung mga lugar na yung produkto mo mabinta. Tapos ang isa pang isaalang-alang natin yan guys, yung yung puhunan. O gaano ba kalaki ang puhunan mo? Ang puhunan mo, sarili mo ba talagang pera o hindi ba kaya inutang yon? Kasi kung magnegosyo ka pero ang puhunan mo inutang, kung minsan mahihirapan ka pagpalago guys. Kasi ganito yun kung ang puhunan mo inutang, siyempre may interest yun. Tapos sa negosyo, ang maasahan mo ngayon yung magiging ganansya mo. Yung ganansya mo, mapunta yan ngayon doon sa tubo ng utang mo. So wala ka ngayon kikitain na magiging sarili mong pera, kasi yung ganansya mo mapunta doon sa tubo. So dapat pag magnegosyo tayo, dapat sarili natin pera, hindi natin ipadaan sa utang. Kasi karamihan sa mga nagnegosyo ngayon, kung minsan yung mga tindahan, kung minsan may mapupunta doon na Bombay, maniningil kasi yung puhunan nila inutang sa Bombay. Alam naman natin yung Bombay, nagpa 5-6 yun. So instead na gaganansahin mo na doon sa tindahan mo, mapunta pa doon sa Bombay. So dapat ang puhunan mo talaga pag magnegosyo ka, sarili mong pera. Ngayon, paano ka magpipinan sa sa puhunan mo? So halimbawa guys, ang puhunan mo 150,000. Ang napili mo ngayong negosyo, yung hilig mo, gusto mo, at saka yung alam mo. Ilagay natin ang napili mong negosyo, farming, vegetable farm. So ang diskarte mo dyan guys, sa paglagak ng puhunan, lalo na kung magsisimula ka pa lang, dapat 1/3 lang sa puhunan mo. Halimbawa ang puhunan mo 150,000, 50,000 lang muna ang ipuhunan mo. Total nagsisimula ka pa lang naman. Kasi ang lagi nating dipinsahan yan guys, yung mapilyur tayo.
Halimbawa, magtatanim ka ng kamatis, kunwari. Tapos yung kamatis mo, pinasok ng peste, nagkasakit. So, nagdeklara ka ngayon ng failure. So, failure mo ngayon yung 50,000 na puhunan, kunwari lang. O di kaya nabagyo ka, naabutan ka ng bagyo. Kasi kung minsan, dito sa Pilipinas, April pa lang, may bagyo na. So, hindi mo ina-expect na maganda ang panahon, tapos kasunod na araw, pumapasok na pala yung bagyo, natamaan yung pananim mo. So, kailangan may depensa ka. Tapos, kung halimbawa mapilyur ka, o may ano ka pa, may 100,000 ka pa nga depensa, laga ka uli ng 50,000 hanggat sa mabawi mo yung lugi mo. O ganun ang pag ano guys, huwag mong i-pull yung 150,000 na puhunan mo sa isang transaksyon. Dapat 1/3 lang ang ipuhunan mo muna kasi nagsisimula ka pa lang naman. Tapos guys, yung ano, yung sa pagpamuhunan talaga ng ano, ng negosyo, isa-alang-alang din natin yung ano, yung mga gastusin. Siyempre, pag ang pagpa-farm talaga, lalo na kung beginner ka, siyempre gagamit ka ngayon ng ano, manpower. Gagamit ka naman manpower, tapos yung mga material supply. So, gastos 'yun. Kaya 'yun lang ang ano guys, 'yun lang ang magiging tips natin ngayon sa video na to, na kapag magnenegosyo tayo, isa-alang-alang talaga natin yung ano, yung hilig, gusto at saka yung alam. Dapat magkasabayan. Kasi kung magkasalungatan yan, kung minsan komplikado pa yan doon sa negosyo mo. Hilig mo nga yung pagtatanim pero hindi ka naman gusto mag business ng farming. So useless din. Kung hilig mo yung pagtatanim at saka gusto mo ganong negosyo, wala ka namang alam kung paano. So sa mga ano talaga guys, nagbi-business ng ganon, yung pagpa-farming, lahat ng inaalam talaga nila yung paano gagamit ng abono, paano gagamit ng medisina, paano ng manpower, yung mga tao na susuhulan natin para magtrabaho sa farm natin. So ganoon 'yon ang mga gastusin doon. Tapos yung yung location, yung mapagbentahan natin. Kasi kung minsan marami tayong harvest, wala namang bumibili, sayang din yung natin, yung magiging negosyo natin. So ulitin ko guys, kung magpili tayo ng negosyo, dapat magkasama yon, yung hilig, gusto, alam, location at saka yung pamuhunan. So sa pamuhunan, dapat sarili mong pera, hindi utang. So yun lang yung i-share ko sa inyo guys, yung sa video na to guys. Sana may natutunan tayo kung paano tayo magnegosyo. Mag-ingat kayo guys.